Matatagpuan sa last frontier ng Pilipinas, isang kayamanan na umusbong sa gitna ng karagatan, malayong malayo sa ingay ng kabihasnan. Natatanging gandang bihira lamang masilayan, paraisong mayaman sa kalikasan ng karagatan. Ang Agutaya sa probinsya ng Palawan. Madaling araw sa pantalan ng Kaminawit sa San Jose, sa Occidental Mindoro, magsisimula ang paglalakbay ko sa ikahuling probinsya na pupuntahan ko para makumpleto ang 82 provinces ng Pilipinas. I'm traveling to Agutaya. Agutaya is one of the town of Palawan. However, it is on the middle of Sulu Sea. So, yan. Ang Agutaya ay kabilang sa Cuyo Group of Islands, kasama ang bayan ng Cuyo at Magsaysay. Sinasabing dito nagsimula ang mga ninuno na naninirahan ngayon sa isla ng Palawan. Talang magapak. Nako, sige. Sa humigit kumulang 9 na oras sa karagatan, sa wakas, narating ko na ang Agutaya. So, welcome to Concepcion, Agutaya. Ang Agutaya ay isang maliit na munisipalidad na matatagpuan sa gitna ng karagatan ng Sulu. Binubuo ito ng maliliit na mga isla. Meron lamang itong mahigit kumulang sa 12,000 na residente na naninirahan sa 10 barangay. Karaniwang hinabubuhay dito ay pangingisda dahil walang maayos na supply ng kuryente at malayo sa pangunahing mga syudad. Karamihan sa mga mangingisda ay nagtutuyo para mapreserba at inaangkat naman ito ng mga karatig lalawigan gaya ng Mindoro. Bukod sa pangingisda, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga lokal ay ang pagtatanim ng tambalang o seaweed. Halos 80% ng mga lokal ay nagtatanim ng tambalang mula pa noong 1960s. Ang Agutaya ay mayroong 2 uri ng tambalang, ang Euchemia spinosum at Euchemia cotonai. Ang variety ng spinosum ay may presyo lamang na 15 hanggang 20 pesos kada kilo. Ang variety naman ng cotonai ay umaabot sa 100 pesos kada kilo. Ang variety na nakita ko ay puro spinosum. Nakakapagtaka na wala man lang akong nakita kahit anino man lang ng cotonai. Yan yung pinakamura nyo. Nasaan na yung mas mahal? Ano yun? Hindi na siya lumalaki? Dito? I mean, hindi na siya tumutubo? Ay, yung puno niya Natutunaw sa dagat? Pero ano yung ano dito? Yung talagang original na nandito? Ito? Ang tunay talaga yung mas mahal. Ang kilo. Ayon sa mga lokal, mula 2020 ay di na mabuhay ang cotonai at natutunaw lang ito sa dagat kapag itinatanim. Sa ngayon ay di pa maipaliwanag ng mga lokal kung bakit ganito ang nangyayari sa cotonai. Sumangguni na sila sa pamahalaan pero hanggang ngayon ay naghihintay pa din sila ng kasagutan. Sa unang araw ko dito, nakilala ko agad kung sino at ano ang komunidad ng Agutaya. Sa kabila ng suliranin, di maitatago ang tunay na ganda ng Agutaya, kasing ganda ng paglubog ng araw. This is my day 2 here in Agutaya. So yesterday, what we did is just roam around sa Barangay Concepcion, and then today is the official start ng ating pag-ikot dito sa Agutaya. So now, island hopping. So one of the best, yung Tayay Island tsaka yung Alob Island. Yo, let's enjoy the day. Sa island hopping, sinamahan ako ng mga lokal mula sa barangay ng Concepcion. Tumungo kami sa isla ng Alob. Matapos ang 1 oras na biyahe, narating na namin ang Alob Island. O walang naninirahan. Di kagaya ng mga popular na isla, walang entrance fee. Wala kang babayaran kahit 5 kung pupunta ka sa isla ng Alob.
Di maikakaila na ang Alob ay isa sa pinakamagandang isla na napuntahan ko sa Pilipinas. Patunay ito na napakaraming magagandang isla ang bansa na pwedeng ipagmalaki sa mundo. So ito yung isa sa pinaka best na island na napuntahan ko dito sa Pilipinas. So yan, kitang-kita naman, sobrang white, as in totally buong island is white sand, and medyo malaki din siya talaga. So napakaganda. Okay, we're heading now the other part of Agutaya. Mula sa Alob Island, tumungo kami sa Barangay Algeciras. Ang komunidad na ito ang may pinakamaraming populasyon sa lahat ng barangay sa Agutaya. Katulad sa Concepcion, ang pangunahing kabuhayan dito ng mga lokal ay ang pagtatanim ng tambalang. Dahil sa lokasyon, ang mga islang ito ay bibihirang mabigyan ng atensyon ng pamahalaan. Bagamat salat sa biyaya ng pamahalaan, sagana naman sila sa biyaya ng kalikasan. Sinasabing maraming interesado na magmina sa Algeciras dahil sa yaman nito sa mineral deposit. Pero tutol ang mga lokal dahil aware sila na walang magandang maidudulot ang pagmimina sa isla. Naway kahit kailan, sa anumang panahon, ay hindi matuloy ang hangarin ng mga ganid na kapitalista sa lugar na ito. Ilang minuto pa, narating na namin ang Kasay Beach. Ang Kasay Beach ay nasasakupan din ng Algeciras. Ang long stretch ng White Sand Beach ay the best para sa pampamilyang banding. Sa haba ng beach na ito, sa maniwala kayo sa hindi, ay kami lang ng mga kasama kong lokal ang nandito. Solong-solo namin ang Kasay Beach, malayo sa maingay at magulong mundo ng syudad. Perfect mag-unwind at magpahinga. Masarap din magtampisaw dahil walang alon at napakalinaw ng tubig. Mula sa Algeciras, dumiretso na kami sa huling isla na pupuntahan ko sa Agutaya. Pagdating namin sa isla, sumalubong sa akin ang pinong puting buhangin na may hahalin tulad sa pamosang White Beach ng Boracay. Rado ako. Kukunti pa lang kaming nakakapunta dito. Ito ang Tayay Island. Mula sa Concepcion, nasa 5 to 10 minutes lang ang biyahe dito, sakay ng pambone. Kagaya ng Alob, ang habitat rin ng islang ito. Bahagyang mas malaki ito kung ikukumpara sa Alob, pero kagaya ng Alob, di maikakaila na napakaganda din ito. Sa isip ko napakaswerte ko dahil nabibigyan ako ng pagkakataon na mapuntahan ang mga islang kagaya nito. Sadyang nagsabog ng kagandahan ng Diyos. Gising na gising ang ating inang bayan.
mula Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Namumutik-tik sa kagandahan ng Pilipinas. Marahil napuntahan ko na ang lahat ng probinsya sa Pilipinas, di ko pa rin masasabi na napuntahan ko na ang lahat ng magagandang lugar sa bansa. Madami pa akong gustong puntahan. Nag-uumpisa pa lang ako sa paglalakbay ko. Madami pa akong pupuntahang magagandang lugar. Isla, bundok, waterfalls, beach, caves, at marami pang iba. Muli, ako si Jeff Riddles. Samahan niyo akong tuklasin pa ang mga natatagong paraiso ng Perlas ng Silangan, ang mahal kong Pilipinas.